may dalang isang balat na sisidla ng alak. At babatiin ka nila at bibigyan ka ng 2 tinapay na iyong tatanggapin sa kanilang kamay. Verse 5. Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Diyos na nandoon ang isang pulutong ng mga Pilisteo at mangyayari pagdating mo roon sa bayan na makakasalubong ka ng isang pulutong ng mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako na may salterio at pandereta at flauta at alpa sa harap nila at sila'y magsisipang hula. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sa iyo at manghuhula kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. Verse 7. At manunawa na pagka ang mga tandang ito ay mangyari sa iyo, na gawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. At ikaw ay lulusong na una sa akin sa Gilgal at narito lulusungin kita upang at maghain ng mga hain na mga handog tungkol sa kapatid. 7 araw na maghihintay ka hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Verse 9. At nangyaring gayon na ng kanyang matalikdan na iwan niya si Samuel ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. At ang lahat na tandang yaon ay nangyari sa araw na yon. At nang sila'y dumating doon sa burol, narito, isang pulutong ng mga propeta ay nasasalubong niya. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakanya at siya'y nanghula sa gitna nila. At nangyari na makita siya ng lahat na nakakilala sa kanya nung una, na narito siya'y nanghuhulang kasama ng mga propeta, ay nagsalitaan ng bayan. Ano itong nangyari sa anak ni Cis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? Verse 12. At isang tagadakong yaon ay sumagot at nagsabi, at sino ang kanilang ama? Kaya't naging kawikaan, si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At nang siya'y makatapos ng panghuhula, siya'y sumampa sa mataas na dako at sinabi ng amain ni Saul sa kanya at sa kanyang bataan, saan kayo naparoon? At kanyang sinabi, upang hanapin ang mga asno at nang aming makita na hindi mga sumpungan, ay naparoon kami kay Samuel. At sinabi ng amain ni Saul, isinasamo ko sa iyo na saysayin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Samuel sa inyo. At sinabi ni Saul sa kanyang amain, sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na, ngunit tungkol sa bagay ng kaharian na sinalita ni Samuel ay hindi niya isinaysay sa kanya. Verse 17. At tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mizpa. At sinabi niya sa mga anak ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto at pinapaginlaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na pumigati sa inyo. Ngunit itinakwil ninyo sa araw na ito ang inyong Diyos, na siyang nagligtas sa inyo sa lahat ng mga inyong kasakunaan at mga kapighatian. At sinabi ninyo sa kanya, hindi, kundi lagyan mo kami ng isang hari. Ngayon nga'y umarap kayo sa Panginoon ayon sa inyong mga lipi at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayoy, pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi at ang mga lipi ni Benjamin ang napili.
at kaniyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan, at ang angkan ni Matri ay siyang napili, at si Saul na anak ni Cis ay siyang napili. Ngunit nang kanilang hanapin siya ay hindi nasumpungan. Kaya't kanilang itinanong uli sa Panginoon, may lalaki pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot, narito siya'y nagtago sa mga kasangkapan. At sila'y tumakbo at kinuha nila siya roon, at nang siya'y tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kaysa sa sino man sa bayan mula sa kanyang mga balikat at paitaas. At sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon na walang gaya niya sa buong bayan? At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, mabuhay ang hari. Verse 25. Na magkagayoy, sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaon ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kaniyang bahay. 26. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa Gabaa at yumaong kasama niya ang hukbo na ang kanilang mga kalooban ay kinilos ng Diyos. Sa huli pong talata, ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, paanong ililigtas tayo ng taong ito? At kanilang niwalang kabuluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob. Ngunit siya'y hindi umimik. Amen. 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 So dito po, amen po mga kapatid. So dito po sa chapter 10 ay makikita po natin kung paano pinahiran ng Diyos Saul sa pamamagitan po ni Prophet Samuel bilang unang hari ng Israel. So hindi lang po ito kwento ng pag-angat ng posisyon. No? Kahapon po ay nabasa natin na God doesn't call the qualifies. He qualifies the called. So ito rin ay gaya ng sinabi sa verse 9, God changed Saul's heart. No? Ipinapakita rito kung paano binago ng Panginoon ang puso ni Saul. Ayan. So mga kapatid, kung meron po tayong mga iba pang mga nakita, mga reflection at takeaways, ay maaari po natin itong ibahagi sa ating pong kalagitnaan. Back to you, Pastor Ronel. Ayan, maraming salamat Sir Edmond. Napakaliwanag po. So ito ang gandahan kasi mga kapatid kasi natin, subaybayan natin kasi ito'y kasaysayan po, no? Yung pinakaunang hari na nahirang sa bayan na Israel. So, tama po yung sabi ni Sir Edmond. Ano po yung mga takeaways yung mga kapatid? Ano yung nakikita nyo doon sa pagkatala sa 1 Samuel chapter 10? Ano yung nakikita yung katangian na meron pong spiritual application sa ating mga buhay. Anybody? Any volunteer mga kapatid? Alam kong dinadaman niyo po yung lamig ng umaga sa yung lamig ng December. Morning, Pastor. Yan, astusit. Good morning. God first morning, mga kapatid. Malamig na umaga. God bless you. Alam nyo, habang habang binabasa natin ang Biblia, mga kapatid, marami tayong makikita at matututunan. 1 Samuel chapter 10, ang pinakantema nito ay ang tawag ng Diyos, kapangyarihan ng Espiritu, at panagutan sa pamumuno. Alam niyo mga kapatid, aking pong ng reflection ayon po sa aking pagkaunawa sa sistematikong paliwanag mga kapatid. Muna, sa verse 1, ito po ay Diyos ang pinagpunan ng autoridad. Kung ating pong mababasa kanina at napakinggan, pinahiran ni Samuel si Saul bilang hari
At ito po ay isang malinaw na simbolo ng pamumuno ay hindi galing sa sarili, kundi sa ating Panginoon Diyos. So kung ating pong paano natin ito may ugnay sa ating panahon ngayon. Sa modernong panahon, mga kapatid, ang autoridad ay madalas iugnay sa posisyon, sa diploma, sa impluensya. No? Ngunit itinuturo ng kabanata na ang tunay na pamumuno sa pamilya, sa simbahan, at komunidad ay may pananagutan espiritual, mga kapatid. Hindi sapat ang titulo kung walang ang tawag ng ating Panginoon Diyos. Kung inyo po titinan ang 2 hanggang verse 8, Yan dito yun. po ang Diyos ay nagbigay ng patunay sa kanyang tawag. Binigyan si Saul ng mga tanda upang patibayin ang kanyang pananampalataya at siguruhin ang tawag mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kung ating pong i-apply sa ating panahon ngayon, hindi na tayo umihintay ng pisikal na tanda, mga kapatid. Ngunit, may patnubay ang salita ng Diyos na kung saan ating maramdaman kumpirmasyon sa panangin, payo ng mga taong espiritual, mga kapatid. Kaya nga ang Diyos ay kaya nga ang Diyos po, mga kapatid, ay siya yung Diyos ng kaayusan. Hindi na kalituhan. Kapag siya po ang naghuna, may linaw ang direksyon, mga kapatid. Kaya nga, patuloy tayo sa ating pagbabasa sa 9 and 10. Dito makikita natin yung pagbabago ay gawa ng Espiritu. Nang bumaba po ang Espiritu ng Panginoon kay Saul, ano po nangyari kay Saul? Nagbago ang kanyang puso. Ito ang sentro ng kabanata, mga kapatid, kung yung titignan. Kung ating i-apply sa panahon natin ngayon, malaki ang problema ng modernong panahon. Ang malaking problema ng ating modernong panahon ay maraming leader, pero kulang sa karakter. Maraming kaalaman, pero kulang sa kabanalan. Yan ngayon po yan ngayon ang sa ating modernong panahon. Kaya nga ang tunay na solusyon ay hindi sistema, kundi Espiritu Santo na bumabago ng ating puso. Amen. Sa pamilya, sa trabaho, at simbahan, karakter, position, mga kapatid. Maraming, sabi nga kung aking nabasa sa libro, sabi doon sa Paradox of Seventh-day Adventist Church, maraming mga doctors pero kulang sa spiritual, maraming mga nagpapagawa pero ang espiritu ay wala. Kaya nga maraming mga sa ating church, maraming mga leader sila pero yung espiritu wala sa kanila, espiritu ng pagmimisyon, espiritu ng paglilingkod. Kaya nga kung pagpapatuloy natin verse 11, 12, yung tawag ng Diyos ay madalas hindi naunawaan ng iba. Nagtataka ang mga tao na kung saan, kaya nga kung nabasahin yun, nagtaka yung mga tao, kasama rin ba si Saul sa mga propeta? Tinanong nila. Kaya nga sa ating panahon natin, mga kapatid, kapag ang Diyos ay gumawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao, may magtataka, may magdududa, may magmamaliit. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, ang pagbabago na mula sa Diyos ay hindi kailangan ipagtanggol, kundi ipamuhay. Kaya nga kung tayo papatuloy 7-27, ang pagpili ng Diyos ay hindi palaging popular. May mga taong hindi tumatanggap kay Saul bilang hari. Ngunit nananahimik siya at hindi gumaganti. Anong ginawa Saul? Hindi siya, ito ba ang hari namin? Bakit ganun? Diba? Ating analyze yung kwento. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, sa modernong panahon, ng social media, opinion ng marami, instant validation, mga kapatid, itinuturo ng kabanata na ang tunay na leader ay hindi naghahabol ng approval ng tao, kundi tapat sa Diyos, mga kapatid. Maraming mga leader, mga gusto mag-leader, naghahangad, ginagawa ng paraan. Pero tanda natin, wala ang espiritu ng Diyos sa kanila. Kaya nga,
Ang pangunahing mensahe mga kapatid sa ating modernong panahon, kung i-apply natin ang chapter 10 ng Samuel, ito po ay palaala na ang Diyos pa rin ang tumatawag. Ang Espiritu pa rin ang nagbibigay ng kakayaan. Ang puso pa rin ang binabago bago ang gawain mga kapatid. Sa panahon na may mabilis na pagbabago at pressure mga kapatid, mas kailangan natin ang mga taong binago ng Diyos kaysa mga taong sikat, maraming titulo, doktorato, anuman. Ang pumipili ang Diyos, kahit nga, kung wato po titin ng mga alagad ng Diyos, halos ang kanyang mga alagad, walang mga tinapos, mangingis nila. Sapagkat sila may mga pusong gustong sumunod sa ating Panginoon sa pagbibisyon. Kaya nga kapatid, ang hamon sa atin ngayon sa chapter 3 ng 1 Samuel, sa atin ngayon ay ito mga kapatid. Hindi sapat na tayo ay pinili, kailangan tayo ay magpatuloy na pasakop sa Espiritu. Kaya nga, kung ating titinan talaga ang 1 Samuel, ito po yung paalaala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob at ang pamumunong kinalugdan ng Diyos ay nagmumula sa pusong masunurin, mapagkumbaba at ang sabdo, pinangungunahan ng kanyang Espiritu. Kapag, tandaan natin mga kapatid, kapag ang Diyos ang naglagay sa iyo, siya rin ang magpapatatag sa iyo. Kung ang Diyos ang naglagay sa atin sa tungkulin o posisyon ngayon, tandaan natin mga kapatid, siya rin ang magpapatatag sa atin hanggang wakas, hanggang dumating ang ating Panginoon. Kaya nga nawa mga kapatid, sa ibang tao, sa aking mga kapatid, maging ibang tao rin tayo, binago ng Diyos para sa kanyang kalwalatian sa panahon ito. Kaya nga mabalik ang aking huling salita mga kapatid. Ang tawag ng Diyos noon ay siya rin tawag ng Diyos ngayon. Mga pusong hanggang baguhin at gamitin para sa kanyang layunin. Good morning po. Wow, amen. Maraming salamat, Pastor Seth, sa napaka-systematikong pagkalahad. Ano ho? Talagang marami akong natutunan doon. Biruin mo yung gumagawa na pala talaga yung Holy Spirit. Ever since, nakikita na rin, gumagawa talaga Holy Spirit ng Diyos. So, napakahalaga. So, salamat ng marami. Marami yung matikawis na mabubuo doon. Sir Edmond, baka mayroon ka nang nababasa dyan na mga love letter. Meron po, Pastor Ranel. Amen. Opo. Yung mga nagpadala na po mga reflection at mga kapatid, yung mga kapatid po natin sa Facebook, maaari rin po kayong magpadala ng inyong pong comment dyan at sikapin po natin na basahin din, no? Nasa Facebook po tayo via Discipleship Ministry Facebook page ng Gapan po ito, no? Brother Melvin. Salamat po. Yes po. Nagpadala po thank you. Pastor Jerry, amen. Thank you for reading His Word, grounded in the Bible, focused on the mission. Amen. Thank you po. Si Pastor Jun Barredo Jr. ay nagpadala po ng kanya pong reflection. Kapag ka Diyos ang tumawag, siya din ang magbibigay ng karunungan. Sa buhay ng mananampalataya, ang pagtawag ng Diyos ay pinagtitibay ng kanyang salita, espiritu at mga pangyayari na humuhubog sa ating pananampalataya. Amen. Si Pastor Ernie Marin, ang 1 Samuel 10 ay nagpapakita na kapag ang Diyos ay tumatawag, siya rin ang nagbibigay ng kakayahan. Ayan. Hindi lamang hinirang si Saul, binago siya ng Diyos mula sa loob sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kabanatang ito ay puno ng pag-asa, ngunit may kaakibat na babala. Ang espiritual na karanasan ay dapat mapangalagaan. Ang isang pusong binago ng Diyos ay kailangang patuloy na lumakad sa kanyang kalooban. Ang posisyon ay walang saysay kung walang panloob na pagbabago. Amen. Ulit natin si Pastor Jerry. Si Brother Romel, meron pong reflection. Ang 1 Samuel 10, pinahiran ni Samuel si Saul at binigyan siya ng Diyos ng bagong katauhan, Espiritu ng Panginoon na nagbago sa kanya.
Tulad ni Saul, kapag tinawag tayo ng Diyos, nagbabago ang ating pagkatao at binibigyan tayo ng kapangyarihan para sa kanyang layunin na nangangailangan ng pagtalima sa kanyang kalooban. Amen. Maraming salamat po. Pastor Joey Di Ocampo ay nagpadala ng isang panalangin at nais ko po itong basahin. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba sapagkat batid namin ang pamumuno ay hindi karapatan kundi pagtitiwala. Ikaw ang tunay na pinuno, kami ay mga katiwala lamang ng iyong gawain. Panginoon, alisin mo sa aming puso ang pagmamataas at sariling kapurihan. Turuan mo kaming lumakad ng may kababaang loob na laging handang makinig bago magsalita at maglingkod bago mamuno. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa pagluhod sa harap mo at sa paglilingkod sa kapwa. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, hindi sa talino ng tao kundi sa patnubay ng iyong Espiritu Santo. Sa bawat pasya ng aming gagawin, naway iyong kalooban ang aming hanapin, hindi ang pansariling interes o pansamantalang papuri. Panginoon, gawin mo kaming mga leader na may pusong gaya ng kay Kristo, mahabagin sa mahina, matyaga sa nagkakamali, makatarungan sa lahat, at tapat sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Napakaganda. Amen. Salamat po, Pastor Joey. Ang ating kapatid na si Brother Sunny Talusan, Wala Pantok, SDA, sa Kabanata 10 ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang unang tumatawag bago pa man natin nauunawaan. Ang Diyos ay gumagawa muna bago pa natin maintindihan ang kanyang buong plano. Hindi kailangan alam ang lahat. Ang mahalaga ay sumunod. Kapag ang Diyos ang pumili, siya rin ang nagbibigay ng kakayahan. Ang calling ng Diyos ay laging may kasamang kapangyarihan at pagbabago. Hindi niya tayo inuutusan na walang binibigay na kakayahan. Ang Espiritu ng Diyos ang tunay na pinanggagalingan ng lakas sa pamumuno. Hindi lahat ay susuporta sa mga pinili ng Diyos. Kaya po ng huling verse. Ang mahalaga ay katapatan sa Diyos, hindi papuri ng tao. May mga pagkakataon ang pinakamatalinong tugon ay katahimikan at pagtitiwala sa Diyos. Isang mapagpalang araw, God First Morning Family. Ito rin ay nagtuturo ng katotohanan ng pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng mga palatandaan at Espiritu Santo. Ngunit kailangang sumunod ang pinuno. Para sa atin ngayon, ito ay paalaala na ang tunay na pamumuno ay mula sa Diyos. Amen. At narito na ang ating pong mahal na presidente ay nagpadala po ng kanya pong mensahe, atin pong babasahin. Pastor Ronel, tuloy po tayo. Okay po. Go ahead na Sabi po. po ni Pastor Jerry, thank you po. Like Saul, we may be hesitant to respond to God's call. The truth that we are undoubtedly called by God. I have observed the process of selecting or setting aside a spiritual leader here. I can also see the empowerment of God in a humble and unassertive way sometimes. Oftentimes, self-conceited leaders were not chosen. We don't feel qualified for the jobs God has called us to do. We hide. No? Gaya po nung ginawa ni Saul. We hide like Saul. We plead for help like Moses. And we run away like Jonah. The reality is, we aren't qualified. If we try to do the jobs God gives us on our own, we will make a mess of things.
And there is nothing we can do in our own strength to make ourselves qualified. The best thing we can do when God calls is to say, "Here I am, send me," like Isaiah, and pray for wisdom like Solomon. Our surrender, combined with God's wisdom and strength, is the winning combination. Just stay humble and meek, total surrender to God's leadings, grounded in the Bible, focus on the mission. Wonderful God first morning. Amen. Pwede po ba Amen. nating pusuan ang mensaheng iyon, mga kapatid? O, Amen po puso. ba? Amen. Salamat po. Back to you, Pastor Amen. Ramel. Okay, thank you po, Sir Edmond. So, napakaganda, no? Talagang sa aking pakikinig pa lang mga kapatid, talagang hindi na mapigilan yung aking isipan kung saan ang pipick up doon. Kikita natin yung kamay ng Diyos kung paano siya kumilos talaga. So, napakaganda ito na pasimulan sa ating buhay na ano sa lahat. So, napakalaking misyon. Napaka-imposible, pero pagka ang Diyos ang kumilos mga kapatid ay talaga nga naman. Okay? So, naalala ko yung mensahe ni Pastor, ni Presidente dati. Sabi niya, sino po sa inyo dyan yung matapang na, yung bold ba magsalita sa, sa inspirasyon nating Panginoon. So, meron pa ba kayong mga kapatid na insights or reflections? Ay ating pagkaloob para mas lalo tayo ma-inspired bago tayo manalangin. Basahin po natin siguro yung last, si Brother Rizalino Erilia. Kung tunay na tayong lahat ay tinawagan ng Panginoon, ang ating talagang leader ay ang Diyos mismo. Kaya ang bawat isa ay gagawin ang misyon na dalhin ang ebanghelyo sa lahat. Kahit hindi tayo sabihan ng ating mga itinalagang leader sa ating lokal na iglesia. Gagawa tayo ayon sa pagtawag ng Diyos at hindi tawag ng tao. Happy God first morning po mga kapatid. Amen. Salamat Amen. po. Pastor Ranel, nagtaas po ng kamay si Pastor Jerry. Salamat po. Go ahead po, Prexy. God first morning mga kapatid. God first morning. Kaya maliwanag ba yung aking salita? Malinaw pa sa Pastor. Yan, okay. Ako po ay nagpapasalamat una doon sa mga reflections at mga spiritual insight na ibinibigay ng mga kapatid. Halit-halit ng ating pong mga nagawang mga pastor sa iset. Napakayaman ng mga messages na ibinibigay ng ating Panginoon. Ang isang bagay na nakita kong panganib, no, ng isang leader na nagiging unqualified, yung pong spirito po ng self-conceited. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng self-conceited? Pakihanap nga sa Tagalog yan sa ChatGPT. Yung pong self-conceited mga kapatid. Mayabang po ba? Mayabang? Oo, minsan ay ganun na. Pero yung palitang self-conceited yung ang parang ano po ba, yung kala mo siya lang. Magaling siya, magaling. Pakiramdam mo pag nagsalita siya, yung parang si Saul na nung unong later part ng buhay niya. Yung beginning ni Saul ay ganun po yung experience nating lahat. Hinangin ng ulo. Oo, yun niya, hinangin na nga siguro. Yun po ay merong mga leader na klaseng ganun. Kaya itong istoryang ito, ano natin ito mga kapatid, tandaan po natin ito. Itong araw na ito na binasa natin to, yung kay Saul. Kasi yung progress, yung journey ng leadership ni Saul, eventually ay maraming mga leaders ang babagsak doon. Yung pitfall na sinasabi, yung kababagsakan ng mga leader. Kasi eventually si Saul ay magiging iba na ang direksyon, no? Pero dito pa lang sa simula na ito,
meron na kagad tayong mga palatandaan na pwede nating maging ano ba, maging remark o magiging marka na makapag-iingat sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang unang sign ng leadership call, itong experience ni Saul. Maraming mga leaders, prophets, kings, apostles ay ganito halos ang katulad ng mga karanasan. Pero mga kapatid, mag-ingat po tayo sa sobrang galing ng mga leader. Yung mga self-conceited niya, mga self-conceited, halos pakiramdam niya ay alam niyang lahat. Mag-ingat po tayo doon. At madalas, doon tayo nai-impress. Doon tayo nai-impress sa mga ganong marunong magsalita, magandang maghanay ng mga pangungusap, marunong sa batas, marunong sa policy, marunong sa mga kapatid, yun po yung mga bagay na dapat nating basta ang akin pong panalangin, tayong lahat magpatuloy sa ganitong atmosphere, ganitong kapaligiran, na palagi tayong mapapaalalahanan ng salita ng Diyos. At kung tayo ay malilihis, may babalikan po tayo, mga kapatid. Walang iba kundi ang salita rin po ng Diyos para po magiging maayos ang ating pong direksyon. Kasi wala pong ibang mahalaga kundi po ang masunod ang leadings ng Panginoon sa ating buhay. So avoid choosing self-conceited people because they are oftentimes leading to destruction of our organization, of our church. So God has given us, binigyan tayo ng Panginoon ng mga ganitong platform para palagi tayong mapapaalalahanan. So let us pray for one another. Pag-pray po natin ng mga leaders natin. May pinagdadaanan din sila sa sarili at sa mga challenges ng leadership. Pero ang Panginoon ay kasama natin at di pababayaan ang bawat isa sa atin. At lalo na yung ating church. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Thank you. Amen. Salamat. Good. Wala si Redmond. Dito po. Akin po. Ayaw niya pala. Amen, aming presidente. Tama po yun kasi lahat naman tayo meron kanyang katangian eh. Pero ang kagandahan dito, dahil dito sa DSE na ito ay makasiguro po tayo doon sa ating pong mga maglalakbay sa dami ng spiritual insights. Talagang makikita natin yung ating direksyon. Salamat sa Diyos. Sir. Minute lang. Sige, Pastor Seth. Alam niyo mga kapatid, hindi man leader, kundi tayong lahat ng mga membro. Once na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, ay dahan-dahang mababago ang ating karakter. At mapapalitan po talaga ito ng karakter ng ating Panginoon. Kung talaga tayo po ay magpapasakop sa Kanya. Hindi lang po leader, kundi lahat po ng mga miyembro o mga taong tinatanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas at naniniwala na kapag isinakabuhay natin ang karakter, ako pinaniniwala, kapag isinakabuhay natin ang karakter ng ating Panginoon, mababago talaga tayo. Magiging yung ating mapakumbaba, pagmataas, mapagmalaki. Babaguhin ng Diyos siya. Magiging isang mapakumbaba tayong tagasunod ng ating Panginoon. Yun po. Amen. Maraming salamat. So maybe we're out of time. May kayo mga kanya mga kapatid ay patuloy nyo lang po yung pagbulay-bulayan. So ngayon ay let's proceed to the prayer of Sir Edmond para tayo makaproceed na sa next natin na tagbang. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe po para sa aming lahat ngayong umaga. Salamat po sa amin pong binasa sa 1 Samuel chapter 10 na ipinakita po dito kung paano kayo pumili ng hari. Ngayon po ay kung paano po kayo pumili ng mga leaders sa amin pong kalagitnaan. Patuloy po namin
Napagpasalamat ang oras pong ito na sa pamamagitan po ng ganitong daily spiritual empowerment ay nakikita po namin ang mga leksyon, mga aral, mga paalaala ng aming pong pamumuhay ay rapat lamang na nakatuon sa inyo at nananatili po kaming mapagpakumbaba, hindi po magkaroon ng kaisipan o character na self-conceited, kundi patuloy na maging humble, magkaroon kami ng humility sa amin po mga sarili. Panginoon, dalangin po namin ang lahat po ng aming po mga leaders. Kayo po ang siyang patuloy na magpalakas sa kanila. Pangunahan po sila, bigyan po sila ng maayos na kalusugan, kaisipan upang ay pagpatuloy po nila ang kanila pong mga pangunguna sa anong po sila mga lugar na naka-assign ay patuloy po silang Panginoon puspusin ng banal na Espiritu. Iligtas sa anuman pong banta ng kaaway at patuloy kami pangunahan, Panginoon, at kami po bilang mga miyembro ay maging tapat, sumunod, at patuloy na magpagamit upang mas marami at lumago pa po ang aming po mga gawain sa ikatatapos po ng gawain habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming po Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Panginoon, ang lahat po ng kapurihan at kadakilaan at papuri, Panginoon, ay aming ibinabalik sa inyo dyan sa kaitaasan sa umagang ito sa mga unang oras ng aming pong pagising. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 By the way, ang mali natin sa ating, kasi we forget ay si Roven Moya. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono.
Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Ben. Okay, Brother Roven. Nandiyan na po si Brother Roven. Para sa atin, lest we forget. Wala po ata, Pastor. Walang Ruben sa participants. Si dating away, Sir Edmond. Brother Melvin. Sir Brother Melvin. Melvin, partner. Pwede ba ako dyan? Friend? Pwede. Sige. Wait lang. Nagpalit po kami ni Brother Ruben. Okay po. Palit, ito pala. Sorry. Sorry, Brother Melvin. Meron po yatang inassign na bago. No need to sorry. Praise the Lord. At meron pala papalitan. Pero kung wala, ready naman tayo sa malo. Amen. Amen. Sige po, si Brother Sharon Bayona. Bayona. Sige po. Nakamute po kayo? Pa-open na lang, host. Sino ba host? Pa-open na lang yung mic niya. Pa-open na lang. Kyrie. Brother Edmond, pa-open na lang mic mo kaya Brother Sharon. Trying po, Pastor, pero hindi ko po ma-unmute eh. Trying, friend. Sige, salamat. Baka po yung kanyang setting sa Zoom ay kailangan pong i-open or enable po yung microphone. Hindi mo ma-open, friend. Hindi Hindi nyo daw ma-open. ma-open kayo, Sharon. Hindi nyo po ma-unmute dyan sa corner. Wala, hindi ma-unmute daw eh. Aha. Sige.
okay, may technical Ayan. issue sa kanyang system, ano po. So, Brother Edmond, ito sa iyo yung host ha. Opo. Yes po, Pastor. Pero hindi ko rin po siya ma-unmute, Pastor eh. sa mute lang Yung- gagana yun yata eh. Pero sa unmute Oo. hindi. Oo. Sa setting ng Zoom, baka hindi naman nakukumad naman natin lahat eh. Isa kanya lang talaga may Opo. problema. Mm. Opo. Kay Brother Sharon po yung hindi po naka-enable po yung mic. Oo. Sige po. Brother Sharon, ikot na lang po ulit tayo para po hindi po masayang ang oras. Brother Melvin, Sige pasalo po muna. Salamat po. Sige po, tayo magpapatuloy mga kapatid. Ating alalahanin, baka ating malimutan na tayo ay nasa December 18 na, no? Kaunti na lamang at December 31 matatapos na yung 2025. So ang ating lesson ay may pinamagatang ang pag-abot sa maturity. Ayan, part 2. At ang ating key text sa Matthew 13:23. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. O sino kaya itong mga nahasik sa mabuting lupa na ito na nakikinig at inuunawa? Na siyang talagang namumunga. Wow! So, ibig sabihin, yung naihasik sa mabuting lupa, yung nakikinig at inuunawa. At siya rin yung namumunga. Ayan, ano? At isa yan, at ang isa ay 100. Ayan, ano? Namunga ng 100. Yung iba naman, 6 na po. At yung iba naman ay 30. Yan, sa Matthew 13. So, ang Seventh-day Adventism ay nakahanap ng mabungang lupa. Nakahanap ng mabungang lupa sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Ayun, wala na. Sige po. Wala na ang mga araw kung gone are the days siguro to. Wala na ang mga araw kung kailan ito ay pangunahing isang iglesia ng Hilagang Amerika. So, sabi dito na ang Adventism nagkakapagkasik na mabungang lupa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dati kasi sa Amerika lamang sa West America lamang yung center ng Adventism, kung saan doon sila nagsimula. So gone are those days na po, Bakit? Nakatunayan noong 2007, tanging mga 8% lamang ng mga Adventist sa buong mundo yung naninirahan sa Hilagang Amerika. So ibig sabihin 92% outside West America, ng mga Adventist. Ang lupang unang nagpadala ng misyonaryo ay tila naging maliit kung iahambing sa laki ng kanyang mga anak. Yan, ito talaga isang example na namunga. Kasi napakalaki ng kanyang mga bunga, mga anak. Sa kasalukuyan, mahigit na 5 million sa tinatayang 16 million members ng Adventist ay nasa Africa. Itong pinakamalaki, 16 million members ng Adventist nasa Africa. Tunay na nasaksihan ko yung mga Adventist dyan sa Africa. Nakasimba ko dyan sa isang iglesia natin dyan sa Ghana, West Africa. Iba yung kanilang sigasig, yung pagsamba nila talagang very active sila, bago mag 8 AM nakapalibot na yan sa church, habang umaawit nakaikot hawak kamay, at sakto pagdating na 8 o'clock at Acts prayer, talagang nagdadatingan sila on time. At masisipag sila dyan at iba, kaya talaga namang napakarami nila, maraming mga Adventist church sa kanila, halos magkakatabi din. So mahigit sa 5 million sa gitna ng Timog Amerika, sa baba, at mahigit sa 2.5 million sa Silangang Asya. At ito, kasama tayo dito sa 2.5 million. At kasama na rin yung India. Sa kabilang banda, ang North American Division ay kamakailan lamang nakaabot sa higit 1 million members na po. So at patuloy na nagbabago ang anyo ng Adventism sa buong mundo, habang iba't ibang bahagi ng mundo ang nakakaranas ng mabilis na paglago. Isang pag-usbong ang kamakailan lamang naganap sa India, kung saan ang miyembro ng iglesia sa Southern Asia Division ay biglang tumaas mula 290,000 noong 1999 at umabot sa 1 million sa pagkatapos ng 2005. So 500% ito, 5 times 290. 90 pala, halos 300% tinaas nila, 3 times, sa loob lamang ng halos 6 years sa India. At ang bilang ng mga miyembro ay isa lamang sa mga sukat ng
Pandaigdigan Dynamic Adventism. Isang sulyap sa statistical report ng General Conference ay nagpapakita na noong January 2006, ito ay may 661 na union. At mayroon ding local conference mission na 121,565 na congregation. Tapos 5,362 na primary schools at 1,462 na secondary schools. At mayroon ding 106 na college and universities. At kasunod nito may 30 in food industry at 167 hospital and sanitarium at 159 na tirahan para sa mga retired at ulila at 449 na klinika at dispensaryo. May 10 media center at 65 publishing houses. Ang mga iba't ibang institution ay may humigit kumulang sa 203,508 na tauhan. Ang mga publication ng iglesia ay lumalabas na 361 na language at ito ay gumagamit ng 885 sa kanyang oral na gawain. At hindi pa rin bumabagal ang mga bagay-bagay. Sa kabaligtaran, ang paglago ay bumibilis. Sa kasalukuyang bilis ng paglago ay maaari nating asaan na makikita ang 20 million Adventists sa 2013 at 40 million sa pagitan ng taong 2025 at 2030. So kung magpapatuloy ang panahon. Yun lang kung magpapatuloy ang panahon kundi darating si Jesus within those days, ano? So in 2030 raw, in 5 years from now, magiging 40 million ang Adventist, ano? Kung sa bagay, hindi itinatag ng Diyos ang Adventismo, ito na maganda, no? Para magpalaki ng iglesia na may maraming mga laruan, mga institusyon. Sa kabaligtaran, hindi niya nais na mayroong mga 70 Adventist sa lupa. Makita nyo, no? Medyo tricky, no? Ulitin ko para ating makita, no? Kung sa bagay, hindi itinatag ng Diyos ang Adventism para magpalaki ng iglesia na may maraming mga laruan, mga institusyon. Sa kabaligtaran, hindi niya nais na mayroong mga 70 Adventist sa lupa. Nais niya tayong makapasok sa karyaan ng langit, mga kapatid. Isang malakas na amen dyan, mga kapatid. Amen. So, iyon ang layunin. Iyon ang layunin, ang dahilan ng lahat ng aktibidad at sakripisyo. Ang magandang balita ay pinangunahan ng Diyos ang kanyang bayan sa nakaraan. Higit pa sa kanilang pinakamalalim na mga pangarap at gagawin niya ito sa hinaharap. Kung hindi natin makakalimutan kung sino tayo at bakit tayo naririto. Mga kapatid, ano? Napakaganda nitong babasahin na ito. Una, ang magandang lahi ay ang magandang binhi ay naisabog sa magandang lupa. Kaya talaga naman lalago, dadami, no? Ayan, simula sa North America, nakakita sila ng magandang binhi. Sinisik sa lupa, lumago at dumami, no? At milyon-milyon mga miyembro yung dumami sa iba't ibang kontinente ng ating ng sanlibutan, ano? Mabilis na rin tumadami sa Asia at sa Asia, no? Kasama na sa India. So patuloy na lumalawak ang mga kongregasyon, no? Tumami rin yung mga buildings, ano? Paaralan, university, hospital, at publishing houses na sinabi din dyan, at iba pa mga media, pati may mga media ministry na rin, humanitarian and social institution. So tunay na ginagamit ng Diyos yung mga institusyon na ito upang maglingkod at magpatotoo. Kaya lang may babala, no? Ang mga institusyon ay kasangkapan lamang, ano? Hindi yan layunin, ano? Ito na yung pinakapunto ng ating lesson, ano? Yung malaking babala, ano? Yung kagaya ng huli kong yung diniin ko kanina, no? Hindi tinatag ng Diyos ang mga Adventist para magpalawak lang ng iglesia, no? Hindi niya gusto yung mga Adventist na dumami sa lupa, kundi magpasakop sa langit, ano? Napakaganda, no? Hindi tayo tinawag para lamang magbilang, magparami ng miyembro. Hindi tayo tinawag para pagmalaki natin yung dami ng mga gusali, universities, schools, mga ganyan, ano? O mga hospitals, kundi tinawag tayo upang ihanda yung mga tao para sa kaharian ng langit, ano po? So ang paglago na walang espiritual, mga kapatid, ay hindi tunay na maturity.
Kaya pala yung title nito ay yung ano sa maturity, no? So, yung ating titingnan ay yung tunay na maturity, ano po? So, ano ba yung tunay na layunin ng Adventismo? Ang Adventismo, kagaya ng pinakahuling bahagi natin binasa, hindi mananatili sa lupa, kundi makakapasok sa bayan ng Diyos sa langit. Yun ang napakaganda, no? At ang lahat ng gawain, sakripisyo natin, yung paglago ay patungo sa pagbabalik ni Kristo, ano po? Ang maturity ay katumbas niya na yung ano, pag alam kung sino tayo. Yan pala, no? Kailangan alam natin kung sino tayo. Dapat alam natin kung bakit tayo naririto. Ano yung purpose natin sa lupa na ito, no? So, at isa pa, pananatiling tapat sa misyon hanggang sa wakas. Yan ang maturity. Hindi yung maturity na stay the same lang, ano? Stagnant water. So, ang maturity dapat kilalanin natin. Sino ba tayo? Ano yung ating purpose? At mananatili tayong tapat sa misyon hanggang sa wakas, ano po? At ito, sabi dito, may pag-asa. May pag-asa tayo dahil pinangunahan ng Panginoon ang Adventismo nung nakaraan, ano? Lampas pa sa inaasahan ng tao, napakarami, no? Napakarami. Kaya lang, sabi dito, gagawin niya ulit ito hanggang sa hinaharap kung hindi natin malilimutan, ano po? Kung paanong inasahan kung paanong ginabayan ng Diyos ang Adventism nung nakaraan, gagawin ito sa future, ano? Kung hindi natin malilimutan kung ang ating pagkakakilanlan sa misyon, ano po? Tanong sa atin sa umaga na ito, ang aking bang pananampalataya ba ay namumunga, mga kapatid? Namumunga ba yung aking pananampalataya? O basta nandiyan na lang, ano? Nakilala ko ba yung sarili ko? Alam ko ba yung aking purpose dito sa lupa na ito? Yan ang mga hamon sa atin sa araw na ito. Mas nasisiyan ba tayo sa dami ng gawain o kaysa sa lalim ng relasyon sa Diyos? Mga kapatid ko, mas mahalaga yung lalim ng relasyon natin sa Diyos, ano? Kaysa sa dami ng gawain. Pero yan ay maaaring magkahiwalay. Maaari ka kasing gumawa nang wala ka ng relasyon sa Diyos. So mas maganda yung parehas. Gumagawa ka dahil yung relasyon mo sa Diyos ay napaka lalim, ano po? Alam mo yung purpose kung bakit ka narito sa lupa na ito. So bilang mga Adventist, malinaw ba sa atin, ano po? Kung bakit tayo narito sa lugar na ito, sa ating lugar kung nasaan tayo. Dapat alam natin yan, mga kapatid, para tayo ay tunay na sinasabing matured, tunay na maturity makita sa atin, ano? Hindi lamang sa sukat sa dami ng miyembro o institusyon, kundi sa katapatan sa misyon ng Diyos. Ang Diyos ay tapat, ano? Ang Diyos ay tapat sa kanyang misyon. Paghanda ng mga tao para sa kaharian ng langit, ano po? So yan ang ating papaalala sa atin na baka ating malimutan. Bagaman mabilis dumami yung members, ay tunay na naipapakalat natin yung mensahe ng tatlong anghel. Ngunit ang ating layunin ay hindi lamang dumami sa lupa, kundi doon tayo sa langit na bayan pauwi, mga kapatid. Magandang umaga at God first morning po sa ating lahat. Amen. 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 Okay. Pray po, Sir Melvin. Sige po, tayo po ay manalangin. Sabi na po, nagtaas po si Pastor Jerry nung may kanina. Baka po may nais po siyang Okay. Okay lang. Driving na ako driving na. Thank you. Sige po. Thank you po. Okay. Ako na lang, Edmond. Sige po, go ahead po. Sige, thank you. So dito sa atin pong devotional, mga kapatid, sa pag-abot sa maturity ay inilahad dito ang mga numero, mga kapatid. Inilahad dito ang mga numero bilang ng ating institusyon, mga simbahan, mga kaanib, mga kapatid. Kasi nasusukat lang natin ang paglago ng ating iglesia sa pamagitan ng mga numero o mga datos. Pagka minsan, mga kapatid, ay talagang kinukuha po talaga ng tanggapan natin ang mga datos upang ating makita kung nasaan na nga ba tayo, mga kapatid. So sa ngayon, ang ating iglesia ay sabi dito ay nasa mahigit 20 million tayo. Yung bilang na yan, mga kapatid, ay itong mga bilang na ito ay malaki pero maliit. Mga kapatid, malaki na maliit. Why? Because sa buong daigdig, mga kapatid, sa buong mundo ay meron tayong 8 billion, mga kapatid, na mga tao na dapat abutin. Dito po sa ating teritoryo ay meron ang Central Luzon region ay meron siyang 12 billion, mga kapatid. So marami pa tayong aabutin.
sabi ng ating lesson mga kapatid ay sabi dito, sa pagitan ng 2025 at 2030 ay estimate Brother Melvin yung 40 million ano? Hmm. 40 million mga kapatid. So hindi tayo nagpaparami ng miyembro, ang pinaparami natin mga kapatid ay mga kandidato na mga tao na makasama natin sa langit mga kapatid. Why? Because one of the great commission that God has given to us is go and make disciples in all nations, in all tribes, in all language. So it is mandated by God for us to grow mga kapatid. Mandato ng Diyos sa atin yan na lumago tayo upang abutin ang lahat ng mga bansa. Ito mga kapatid, bilang itong inilahad sa atin. Dito ay isang hamon sa atin mga kapatid na bawat kaanib ng iglesia ay hindi natin pinapangarap mga kapatid dito sa lupa. Ang pinapangarap ng bawat kaanib ay ang langit. Pero habang pinapangarap mo ang langit mga kapatid, pinapangarap mo din na meron kang makasama sa langit. Kasi mga kapatid, dapat sabi dito, talagang hindi natin pinapangarap dito sa lupa. Hindi itinatag ng Diyos ang Seventh-day Adventist sa lupa. Kundi ito mga kapatid ay ang ating hinahangad ay yung langit. Pero habang hinahangad natin yung langit, hinahangad din sana natin na mas marami tayong makasama sa langit. Mga kapatid. So sabi dito, from 20 million after 2025 up to 2030 mga kapatid, maging 40 million mga kapatid. So that is a challenge to each and every one of us, every member of the church. We are not just member of the church, we must be a disciple of Jesus na humahayo upang yung mga numbers na ito ay lumago mga kapatid, dumami, upang sa pagdating ng Panginoon mga kapatid ay maraming mga anak ng Diyos ang may handa sa kanyang pagbabalik. So the challenge is all of us are leader. Lahat tayo dito ay mga leader ng Diyos na mayroong mga hamon na dapat gawin mga kapatid. Wala po sa ating kapanahunan ngayon yung magtalo-talo, kundi nasa panahon po tayo ng pagmimisyon. Kaya nga mga kapatid, yung vision ng ating CLPM, every church is a missional church. Kung lahat ng mga kaanib, Brother Melvin, ay magmimisyon, lahat ng ating iglesia ay magiging missional. Mga kapatid, para bang yung inilahad natin nung nakaraang Sabado, mga kapatid, paglipas ng tayo ay nasa 204 na simbahan, paglipas ng 5 taon, mga kapatid, ay dapat ganito na tayo. That is a number of maturity, mga kapatid. But the question is, we must be involved in God's mission mga kapatid. Dapat tayo ay maging involved sa pagmimisyon upang ang mga numerong ito ay gumalaw mga kapatid. So yun lang ang aking reflection mga kapatid. This is a number, but this is a challenge to be a part of God's mission mga kapatid. Amen. 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 Idagdag ko rin, Pastor Nelson, yung mga nakakaraan nating araw, kung natatandaan nyo, nagbigay ng datos yung ating babasahin. Every 10 years, from nung umpisa, dumodoble. So meaning, yung ngayon, yung binigay niya hindi doble, kundi 4 times. Pero mo 5 years lang. 5 years lang, from 20 million expected to grow in 40 million. So kagaya ng sinabi ni Pastor Nelson, kapag nagawa natin yung tunay na maturity, kapag tayo ay nag-mature ng lubos, talagang mangyayari yung from 20 to 40 million na yan in 5 years. Kung biruin nyo kung lahat ay magiging missional church mga kapatid, talagang tunay na mangyayari yung ganyang kabilis na paglago. At kung talagang malalaman natin yung ating layunin sa mundo na ito, yan ay tunay na mangyayari kung hindi pa darating si Jesus. May point doon. Kaya mga kapatid, ang paglago na yan ay tunay na darating. Sumama man tayo o hindi, mangyayari yan. Kaya dapat tayo ay sumakay, sumama tayo sa paglago. So, kilalanin natin kung sino tayo, alamin natin kung ano ang ating purpose, at lumago ang ating relasyon sa Diyos. Parang eroplano mga kapatid, nalilipad from point A to point B. Sumakay ka man o hindi, yan ay lilipad papunta sa kanyang paruroonan. Kaya mas maganda kasama ka kapatid, mga kapatid ko. Kasama tayo. Kung wala na, tayo manalangin mga kapatid. Wala na ba, Brother Edmond? Sige po. Pastor Renel? Okay na po, Sir Melvin. Oh, sige. Brother Edmond, Ayun. Ay, meron po sa kanya. narinig ako. Apo, mali na po.
Brother Nelvin, Opo. Kahit po. I was impressed today na baka pwede nating hanapin yung mission statement natin, basahin natin lahat para hindi natin makalimutan. Meron ba kayo dyan yung mission statement, paki-project nga o kabisado natin para tayo Mission mapaalalahanan sa araw na ito kung bakit meron tayong mga institusyon, bakit kung ano tayo ngayon. Let us balikan natin yung ating statement of mission para ma-revive tayo lahat. What do you think? Ano sa palagay nyo? Tama lang, Pastor. Sige, ito-recite natin. Sige po. Ano nga? Pakipos. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to make disciples. Sige nga, kaya pakihan natin. Iksi lang yun. Sino pong meron? Wala ako. Brother Melvin. May copy ka, bro? Wala po yata. Wala po Basta lang, yata hindi ko kaya. material Wala. to I'll make try to say disciple ko. of Jesus Christ, live us his witnesses. Amen, Pastor. Sige. Kindly project. Wala pong ready, Pastor eh. I-share mo Wala sa tayong akin. material. I-share mo wala sa akin sa tayong messenger. material. Meron ba? Wala. Wala tayong material, Brother Melvin eh. May nakasulat Yeah. sa'yo kung tama itong nakita ko, no? Kung babasahin natin, the mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim to all people the everlasting gospel in the context of three angels' message of Revelation 14:6-12, leading them to accept Jesus Christ as personal Savior and Lord, to unite with His remnant church, and to nurture them in preparation of His soon return. Yun po ba yung pastor o mayroon pa iba? That's all. Yung pong bago. To make disciples of Make May disciples of Jesus Christ who live as his loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Matthew 28:18-20, Acts 1:8, Revelation 14:6-12. Okay, recite natin mga kapatid. Recite natin para ma-revive tayo. Siguro po, repeat after me na lang, Pastor, kasi wala Alright. po tayong... Alright. Okay, sama-sama po tayo. I-unmute po natin ang ating mga mic. Ready? Our mission. Our mission. Make disciples of Jesus Christ Make disciples of Jesus Christ. who live as His loving witnesses To live as loving witnesses. and proclaim to all people And proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages Everlasting messages. The three angel messages. in preparation for His soon return. in preparation for his soon return. Amen. 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 Okay po. Okay, back to you, Sir Melvin. Mission. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, aming Amang Banal na nasa langit, sa umaga na ito ay naramdaman namin ang iyong presensya. Tunay na hindi ka nagkulang sa paggabay sa amin simula pa ng una. Tunay na ang pagpalaganap ng iyong pabalita sa mga tao sa iyong pangunguna ay aming nasaksihan. At ang misyon bilang Seventh-day Adventist ay pangaral ang Ebanghelyo sa sangkatauhan. At alam namin na kung paano kang gumabay noong unang panahon ay patuloy kang gagabay sa amin sa kasalukuyan at sa hinaharap hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Sa umaga na ito, dakilang Diyos, nawa hindi namin makalimutan na kami mga Seventh-day Adventist ay hindi nyo nais dito sa lupa, o dakilang Diyos. Bagamat inyong nais na makasama dyan sa langit na bayan. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming paglago na makita namin ang kung aming katayuan. Makita namin ang aming purpose dito sa lupa at higit sa lahat,
makita namin ang magandang relasyon sa iyo upang sa aming pagmimisyon kasama ka, o dakilang Diyos, dito sa lupa na ito ay marating namin ang aming minibiting tagumpay na mayroong kasamang iba pang mga tao na nagnanais na makasama ka rin yan sa langit na bayan. O dakilang Diyos, salamat sa patuloy na paggabay at patnubay. Alam namin na ikaw ay nariyan at gumagabay sa amin. At salamat at ramdam namin ang iyong pagmamahal. Sa pagpatuloy ng aming programa, nais din namin ilapit ang iba pang magbabahagi ng aming mga sa programa na ito, kanilang mga testimonies at pasalamat para sa na inyong ipinadama sa kanila. Pangunahan ng bawat isa sa amin habang kami nakikinig at makita namin ang iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Back to you, Pastor Renel. Okay, maraming salamat, sir. First video pala. Video na po. I-play mo Salamat, natin. Sir Wilvin. Sige, i-play mo natin. Nasayang ba? October 18, Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilang doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, "Bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamigay sa mga duka." At kanilang pinagalitan ang babae. Marcos 14:3-5. Ipinagkaloob ni Maria ang mamahaling pabangong purong nardo kay Jesus upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at pag-ibig sa kanya. Atin ngayong isaalang-alang kung paano tinitignan ng apostol ang kaloob ni Maria. Binuod ng apostol ang regalo ni Maria sa isang salitang pag-aaksaya. Sa hindi pagsisiyasat ng kanilang mga motibo, nananatili ang katotohanan na iniisip ng ilang tao na ang pagbibigay sa Diyos ay talagang isang pag-aaksaya. Ang mga taong ito maaaring minsan ay nagkakaloob ng malalaking halaga sa ibang gawain na iniisip nilang karapat-dapat, subalit pagdating sa gawain ng Diyos, nagbibigay lamang sila ng maliit na halaga sapagkat itinuturing nilang pag-aaksaya ng salapi. Isaalang-alang ang epekto ng mensahe ng Ebanghelyo kung ang lahat ay nagbibigay gaya ng ginawa ni Maria. Hindi kaya nadala na natin ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo ngayon? Sa kasawiang palad, dahil iniisip ng iba na ang pagbibigay sa Diyos ay pag-aaksaya, naghihirap ang gawain ng Diyos at hindi gumagalaw ayon sa nararapat. Wala nang mas mabuting lugar para paglagyan ng ating mga yaman kaysa sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Kapag nagbigay tayo para sa gawain ng Diyos, nag-iimpact tayo ng kayamanan sa langit. Matthew 6:19-21. Ibig sabihin nito, hindi lamang natin sinusuportahan ang gawain ng Diyos dito sa lupa, kundi nagbibigay din tayo ng pagkakataon sa maraming tao na makarinig ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang kahanga-hangang kaloob sa katauhan ng kanyang anak. Bukod dito, nag-iimpok din tayo ng kayamanan sa langit para sa ating sarili. Panawagan. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ipinagpapatuloy natin ang pagsuporta sa kanyang gawain at nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. So dadako natin mga kapatid sa ating pong praise and thanksgiving. Ang una pong magkaloob sa atin at maglalahad ng kanya pong papuri sa Panginoon ay ba si Brother Nemrod Carpio. At susundan po ito ni Pastor Noel Manalongso.
ating pagkalob ang pagkakataon kay Sir Nimrod Carpio. Hello po. Naririnig po ba ako? Maliwanag po, Sir Brother. Ay, good morning po sa ating lahat. Happy God first morning po. Kapatid. Hello, kapatid. Opo. Possible kaya na makita ka namin? Pasensya ka Ayun na. nga po eh. Medyo mahina po kasi yung signal dito eh. Pero Sige po. Okay lang po. Okay lang po. Sige po, tuloy. sige po. Ako po ay isang guro sa ating mission. Guro po sa Talimundok Adventist Elementary School. Pero paano nga po pa ako nagdesisyon na magturo sa ating eskwela? Siguro po kahit 10 minutes lang, anayin ko lang. Ako po ay nung nag-aral sa ating eskwelahan nung grade 1 and grade 2 po sa Trinidad Adventist Elementary School. At sabi ko nga po, grade 1 and grade 2, ibig sabihin po noon ay hindi po ako nakayang pag-aralin ng aking magulang ng grade 3. Ganyan. At noon po, syempre, nagustuhan ko po sa Adventist Elementary School. Nagtatanong po ako nun sa aking mga magulang, sabi ko, Nay, Tay, pagka grade 4 na po ba ako, lilipat na ulit ako sa Adventist? Ang sabi sa akin ng magulang ko ay, oo, lilipat ka dun, oo. Nag-grade 4 na po ako. Sabi ko, Nay, kala ko mag-grade 4 na ako sa Adventist. Ay, magka-grade 5 ka na? Ay, gano'n. Tapos nag-grade 5 na po ako. Ay ko, Nay, kala ko sa Adventist ulit ako. Ay, to make the story short, mga kapatid. Na grade 6, high school, sa public po ako nag-aaral noon. Grade 1, grade 2 lang po sa Adventist. Ngayon, tinry ko ulit tanongin ang aking magulang. Ay ko, Nay, Tay, kapag po ba college na ako, mag-aaral ako dun sa ano po ba yun? Yung AUP, Adventist University of the Philippines, ha? Babalitaan ko sa yung eskwela na yung mga kapatid, talagang laki, yung ganda. So, siyempre, Adventist ako, gusto ko mag-aaral doon. Ganyan. Sabi sa akin, oo naman, siyempre, si tatay kasi, parang medyo maparaan din para din ako makulit magtanong. So, yun nga po, sa college na ako, tinapat na ako ng aking mga magulang na wala talagang budget. Ayan, alam naman po natin na medyo may price ang pag-aaral sa ating mga eskwelahan. At ako po yung aral ng pagkaguro sa isang public school dito sa Tinalapihan. Okay? Make the story short mo, nag-aaral sa public. Sabi ko, anong kukunin kong course, hindi ko alam. Ganyan. Ngayon sa sarili ko. Kasi sa ko nun, gusto kong maging pastor sana, ganyan. Pero wala akong pera, ganyan. Tapos, ko yung sponsor, mga ganun. Pero, sumunod na muna ako sa nakas ng aking mga magulang na dito sa public. Ay ko, ano ba yung trabaho na walang Sabado? Ganyan. Ay, ako nag-aral pala ako sa Adventist School. Ibig sabihin, yung mga teacher doon, hindi sila nagtatrabaho ng Sabado. Ay ko, pinarati kay Sabado kasi naturoan ako doon na nang bata pa lang ako, pati doon sa church namin, na yung Sabado. Dapat natin i-keep holy. Ay ko, sabi ni tatay, sabi ni nanay. Sabi nila, ito maganda, engineer ito. Ang ganda, ganito, ganyan. Yung iba, nagkasuggest din. Pero ako naman, dahil nga di ako sigurado, siguro sabi ko,
sundin ko na lang yung ano ng Bible na ano, Sabado. Dito, walang Sabado sigurado to. Sa ano. And tinay ko po yung teachers. And the story short po ulit. Saan na ako? Arayat na. Ay, sige po. To make the story short po ulit ay Okay, bye-bye. Ito lang sa gate. Baka mapaaga ka masyado. Tuloy lang siya. tuloy na po ba ako? Sige po. Sige po, to make the story short po ulit ay nakagraduate po ako sa pagka-teacher. Ang ganyan. Ngayon po, sabi ko, i-teacher na ako. I-take na ako ng board exam. Ngayon nagpa-COVID naman po bigla. Ang ganyan. Dumaan sabihin natin ikat na po natin yun na dumaan po ako sa mga pagsubok doon. Iba-ibang trabaho pinasukan ko, construction, naglalako din po ako ng mga panindang ice candy, gumawa ako ng mga chili oil, ganyan. Para kahit paano makapagbigay. Siyempre nahiya na rin po ako. Tapos po ang COVID, ako po ay magte-test na sa pagkaguro. Ngayon sabi ko, teka. Meron akong mga kakilalang Adventist na teacher pero mga tapat naman sila. Hindi sila mapasok ng Sabado. Sa public sila. Ganyan. Ako, okay lang naman siguro na kahit sa public ako. Siyempre medyo sa budget, ganyan. Kailangan din ng sa totoo lang mga kapatid, totoo naman na may struggle din talaga sa atin na kulang sa ganyan, sa salary, mga ganun. Pero, ganyan. Sige, magpapublic ako kung sa isip ko. Pero napaisip ako. Sa isip ko, naalala ko nung bata ako, nag-aral ako doon grade 1, grade 2 sa Adventist. Sabi ko, teka, nasabi ko palagi sa magulang ko, gusto ko mag-aral sa Adventist ng grade 4, grade 5, grade 6, high school, college, gusto ko mag-aral doon. Napangiti na lang ako mga kapatid. Dahil biglang pumasok sa aking isipan na inalaw pala ng Panginoon na siguro makita ko ang mas malawak na point of view ng mga tao, hindi lang sa loob ng eskwela ng Adventist, kundi sa mga iba pa, mga tao sa labas, sa public, iba-ibang reliyon, iba-ibang pag-uugali, hanggang college. Yung pala, hindi niya ako inalaw na bumalik bilang estudyante. Inalaw niya akong bumalik bilang isang guro ng Adventist Elementary School. Amen. Kapatid, ako ay naalala ko ang verse sa Biblia sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig ng iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kapatid, ay ko po kailangan ko ng mas malalim na dahilan ng sarili ko kung bakit ako magiging isang guro sa Adventist. Dahil may iba din na tapat din sila na bakit ako maglilingkod, kapatid. And tinake ko po aking first examination sa board exam. At ako'y natulala at napaisip din, kapatid, na first take ko po, ako po'y nakapasa sa board exam. Siguro ito'y parang sinelyohan na ng Panginoon. Ito na ang sign, kapatid, na dapat ako ay bumalik sa paaralang Adventista, hindi bilang isang estudyante, kundi bilang isang guro na sa ating
paglilingkod sa Panginoon. At Amen. dahil doon mga kapatid, nagawa ko rin pakisamahan kahit paano, nakapasamahan din naman ang mga estudyante na iba't ibang ukagalian na aking naranasan na ako'y nasa Adventist at nasa public schools. Ang lahat ay nasa plano ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito mga kapatid, pagtiwala sa Kanya at wag sa ating sariling karunungan. Ito po ang aking testimony. Bata ko isang guro sa ating Adventist na paaralan. At Amen. happy God first morning po sa ating lahat. Amen po. Amen. Amen, Sir Edmond. Dati, lalo ta sa likod ng Iglesia. Amen. 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 Thank you po. Amen, amen. Amen, amen. Okay, sunod natin po si Pastor Noel Malalawsaw. Amen. Happy God first morning po sa lahat mga kapatid. Happy God first morning po. God first morning. Pastor, God. Happy God first morning po, Pastor Noel. Happy God first morning. Happy God first morning po. Muli po ang aking po may babahagi po at ipaglilingkod ang isa pong testimony. Ano po? At purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ako po ay ipinanganak po sa Tarlac pero lumaki po ako sa Angeles City. Doon po ako nag-elementarya, nag-high school. At noong pong elementarya po ay ako po ay hindi ko naman po iniisip pa na maging ministro. Ano po? Pero noon po kasi may mga ministro tayo na hinahangaan po ng inyong lingkod. Gaya nila Pastor Roque, ano po, hinahangaan ko po yan. Noong Sabado nga nakita kami sa Dinalupian, ano po. At siya po ay 80 years old na pala. Ano? Si Pastor Mangiliman, 3 ministro lang po ang nakamulatan ko po, ano. At si Pastor Rason. Silang 3 po ay talagang inaangahan po mga ministro natin sa loob ng iglesia, ano po, sa husay nila at sa ganda ng kanilang kasuotan no araw ay sapagkat yung kasuotan pa lamang ay hanga-hanga na po kami, ano po, nung araw sa kanila po, ano, yung mga nakamulatan ko lang po. At naging pastor sa Angeles City, ano po. At dahil doon po ay meron po akong naging classmate elementary hanggang college po, mula elementary, high school at college. At ang sabi niya sa akin, masusundan ba natin ang mga yapak ng mga magagaling na mga ministro po na nandoon sa amin sa panahon yun? Sabi niya sa akin, sabi ko naman sa kanya, bata pa tayo para sabihin natin na sundan natin mga yapak ng mga yan upang maging ministro tayo. Di tuwing midweek po kami ay nananalangin doon sa Angeles City at doon sa Angeles Church. Nagmi-midweek po kami at ang aming ipinapanalangin ay masundan namin ang mga yapak. Ano po? Laging pag midweek o prayer meeting na ay kami po ang mag-partner na mananalangin at isa lang ang request namin, maging ministro po kaming 2. Ano po? At dahil doon po mga kapatid, nagkatotoo po hanggang college ay yun nga po ay gumraduate po kami sa PUC pa, pero kami pala ang unang batch na AUP na ang aming diploma. Ano po? Pero siyempre, naabutan pa namin yung pangalan na PUC
nung araw, ano po. Pero nung gagraduate na kami, ay AUP na po ang pangalan ng paaralan. Kaya dahil doon po ay alam po ninyo, yung ninais naming maabot na ganong uri ng paglilingkod ay nakapagtapos po nga po kaming dalawa ng pagiging yung Bachelor of Arts in Theology, ano po. Subalit sa paglipas ng panahon, ano po, ay yung aking kaibigan pong yun at classmate ay talagang meron pa siyang gustong tahakin na landas sa paglilingkod, ano po. Kaya hindi na po siya nagpatuloy sa paglilingkod bilang ministro, ano po. At alam naman po natin na ang iglesia ng ating Panginoon ay nagkakaloob siya ng iba't ibang mga kaloob sa paglilingkod at yun ay pagpapakumbaba at respeto na para sa aking kaibigan yun ay makapaglingkod siya, hindi na sa ganoon nga po kagaya ng inyong lingkod. Ano po? So, ito pong patutuo ko pong ito ay introduction pa lamang. Ano po? Pero kung meron pang round 2 ito sa susunod na panahon, may pagpapatuloy ko pa. Ano ho? Amen. Kaya nga po, ang inyong lingkod po ngayon ang nagpatuloy na lamang sa pagiging ministro. Ano po? Yun ay dahil po may layunin po ang ating Panginoon Diyos sa kanyang mission. Ano ho? Kaya nga lagi ko naririnig noong kila Pastor Roque, Pastor Magiliman, Pastor Rason, imisyon ang kanyang iglesia. No? Kami bata pa noon, naririnig na namin yan. Imisyon ang kanyang iglesia. At dahil doon mga kapatid, bagamat yung aking pong panimula, kung paano nagpasimula yung hangarin na maging ministro po ang inyong lingkod, ay noon pa. Bagamat hindi namin nakakalain na magkakatotoo po. Ay siyempre, bata pa noon. Elementary, hindi pa namin pinag-uusapan dalawa yun. Nung high school, doon na namin napag-uusapan. Ano po? At sa gitna po ng mga ganoong mga pangarap, ano po, ay talagang ipinagkalob naman ng ating Panginoon Diyos, at na kami namin makapagtapos. Subalit, bagamat hindi ko siya kasama sa paglilingkod, yung aking kaibigan yun, na natapos din sa theology. Ako naman ay naniniwala na maganda naman yung kanya pong paglilingkod din ngayon. Bagamat nasa Canada na siya, ay siya po ay nasa paglilingkod naman. Bagamat hindi na nga lang sa ganito pagkatawag sa mga ministro, ng ating mga pastor. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, ipinagpapasalamat ko po iyon sa ating Panginoon Diyos. Pinupuri ko ang ating Panginoon Diyos sa panawagan niya. Sa inyong lingkod. At ang ministeryo sa kanyang iglesia mga kapatid, hindi lamang para sa atin, kundi ito'y para sa kanyang mission. Kaya nga po, tayo po ay grounded in the Bible, focus on the mission. Amen. Mga kapatid, yun lamang po ay babahagi ko po sa kulang po ang panahon natin. Siguro kung may round 2 pa po ito, may pagpapatuloy po ang aming mga patutuo. God bless you mga kapatid sa umaga po ito. Thank you po, Pastor. Thank you, Happy God Pastor. first morning po, Pastor. Salamat po. Good morning po, Pastor. Amen So po. praise God po sa inyo po mga patutuo at pasalamat. Si Sir Nimrod ay talagang di ko kalain na magtuturo yan sa school natin. But anyways, iba-iba pagkatawag sa atin ng Diyos. Ang napakahalaga doon ay purihin ng Panginoon at tayo po'y naglilingkod sa Kanya na walang patid sa paghahanda po na sanlibutan tungo sa langit na bayan.
So ngayon ay dadako na po tayo mga kapatid sa atin pong silent prayer and acts of prayer. Ang mauna po sa atin ngayon sa atin pong acts of prayer, sa adoration and confession ay si Elder Teddy po ng San Jose Church. Elder Teddy Francisco at saka ang atin naman pong Thanksgiving and Supplication ay pangunahan po tayo ni Pastor Ramil Mendoza, East Bulacan 1 Pastor, District Pastor po. At isama po natin sa ating mga prayer mga kapatid, yung ating personal na mga nakikilala. Kagaya po kay Sister Lucy Crisologo. Request po to na isama sa ating prayer. So let's have first a silent prayer for just 1 minute and then proceed na po tayo sa ating pong acts of prayer. Okay, purihin po ang Panginoon. Let's proceed to our prayer. Buhay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa God First Morning. Salamat po sa Central Luzon Provinces Mission. Bigay niyo po sa lahat. Ako, si Mami, si Gabgab, at si Daddy ko. At aking mga tita ko at aking mga tito. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy po ng amin pong pananalangin, dakila po naming Diyos. Papasalamat po kami sa walang hanggang kabutihan na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na mga biyaya namin pong natatanggap. Salamat po sa inyo pong pagliligtas. Salamat po sa mga kahilingan namin pong hinihingi sa inyo na inyo pong ipinagkakaloob, hindi niyo po ipinagkakait. Salamat din po, Panginoon, sa CLPM na mayroon pong ganitong programa upang sa umaga pa lang ay mabusog na kami ng espiritual na kailangan namin para sa maghapon, para sa araw-araw, para sa aming paglilingkod, para sa aming paghihintay sa napakalapit na pagbabalik ng aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Amin pong hinihiling na inyo pong pagpalain si Brother Nimrod sa kanya pong pagiging guro. Pagpalain niyo po ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mamahal sa buhay, at ang mga estudyante na kanya pong tinuturo. Gayon din po si Pastor Noel Manalongsong. Salamat po sa pagtawag mo sa kanya bilang ministro. Salamat po sa kanyang ministry, salamat po sa kanyang pamilya na sumusuporta sa kanya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanyang kalusugan, gayon din po ang kanyang buong sambahayan. Salamat din po kay Pastor Ranel, masiyang aming pong host. Salamat po sa CLPM Media na tunay po na nakakapagbigay po ito ng katuwaan, kagalakan, at kami po ay laging nare-refresh tuwing umaga. Dakila po naming Diyos, amin pong hinihiling
Pinasasalamatan din ang ginagawa pong naaprubahan ng everyday disciple making strategy ng CLPM Discipleship. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, na ito po'y maging successful. Tulungan niyo po ang aming po mga leader, ang aming mga direktor na magdadala po nito sa area, sa district, at sa mga local church. Ito na po ang maging dahilan upang ang gawain po dito sa lupang ito, sa buong CLPM at sa ibang dako, ay matapos na. Marami nang tumugon ng mga kaluluwang naghahanap ng katotohanan, mga kaluluwang naroon sa kadiliman. Amin din pong pinasasalamatan ka, dakilang Diyos, sapagkat pinakinggan niyo po ang aming panalangin na makapasa si Casey Ann Rico Hermoso bilang isang dentistry. Salamat po na siya'y nakapasa sa board exam. Dakila po naming Diyos, pinasasalamatan din po namin na ang amin pong pamunuan, ang amin pong headquarters ay mayroon pong panukala na every family ay maging builder. Dakilang Diyos, mahanap po kami ng mga pamilya na willing mag-sacrifice ng kanya pong salapi para po ito sa ikadadali, ikatatapos sa lalong madaling panahon ng aming pong headquarters. Pagpalain niyo din po ang CLAA. Ito po ang nag-iisang high school sa buong CLPM. Ganyan din po ang mga elementary school. Pagpalain niyo din po ito, Panginoon, ang mga guro, mga principals, at mga parents, gayon din po ang mga estudyante. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang church building sa Umpukan sa San Ildefonso. Nawa po ito'y matapos sa lalong madaling panahon. Kayo rin po ang magpo-provide ng financial support. Pagpalain niyo din po ang BOY sa Valdez de La Paz. Pagpalain niyo din po ang District Crusade sa Barangay Lawang de la Sag, Aurora. Ganyan din po sa Upig, ganyan din po sa Bintog. Ganyan din po sa North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, San Ildefonso. Ganyan din po amin pong hinihiling sa mga ibang dako pa na mayroon pang isinasagawang pangangaral. Ang amin pong pakiusap, nawa ay patuloy na maging maganda ang panahon. Pagpalain ang mga speaker na tatayo sa harapan, makikita nila ang mensahe ng aming Panginoon na sila po'y tinatawag mula sa kadiliman tungo po sa kagilagilalas na kaliwanagan. Pagpalain din po ang mga care group na mga ngasiwa po dito. Gamitin po silang makapangyarihan. Ibuhos niyo po sa kanila ang bunga ng banal na espiritu upang sa kanila pong paggawa maging matagumpay po ito. Gayun din po amin pong hinihiling na si Sister Ace and Divina Lacaba, Brother Ace and Divina Lacaba magkaroon na po ng anak upang mabuo po ang kanilang pamilya, upang magkaroon po sila ng kagalakan katuwaan ng aming Panginoon, nakikinig sa panalangin, upang ang aming Panginoon ay patuloy naming purihin. Makita namin ang kanya po mga himalang kinagaw. Dinadalangin din po namin ang mga may kalusugan na kailangan po nila ng kagalingan. Katulad po ni Lowelyn Abbas, ni Sir Dan Esguera, ni Ellen G. De Los Santos, Sister Losi Crisologo, Sister Mel Malit, Lucel Montojo, ang bunsong anak po ni Pastor Joel Montojo, Jimwil Montojo, si Lisel Gutcheco, Mema Bergada, Maxine Mayor Ocampo, Evelio Bordado, Michelle Oli Talastas, Jetro Quilio, Sweet Galang, Alria P. Navarro, Ramon Rojas, Wilma Bacane, Rolando Simafranca, Christine Bicmodo, Susana Garcia, Nel Ferrer, Eleonora Correa at Rina Valdez. Dakila po naming Diyos. Ang mga pangalan po na amin pong binanggit ay iba-iba ang problema sa kalusugan. Ang iba po dito ay mayroon pong kanser, kanser sa baga, kanser sa suso, anuman pong kanser, Panginoon. Iba po dito ay mayroong high blood, mayroong leukemia,
Dakilang Diyos, anuman po ang kanila pong pinagdaraanan, anuman po ang kanila pong kalagayan, anuman po ang sakit, mayroon po sila. Naniniwala po kami, nananampalataya kami, na kayo ang Diyos na magpapagaling sa kanila. Gaano man kagaling ang mga doktor, gaano man kabisa ang mga gamot, kayo pa rin po, Panginoon, na magpapagaling sa kanila. Kayo pa rin po ang tutulong sa kanila. Kayo pa rin po ang magbibigay ng financial support. Ang amin lamang pong dalangin, bigyan niyo lamang po sila ng pananampalataya. O kung kulang man po sila sa pananampalataya, dagdagan niyo po ang kanilang pananampalataya. Palakasin niyo po sila sa mga kahinaan. At sila po'y magtapat. At kung sila po'y gumaling, ay patuloy po silang maglilingkod sa aming Panginoon. Patuloy silang magpupuri kasama po ng kanilang pong buong pamilya. At ang kanilang nawa pong magiging kagalingan ay maging daan nawa upang lalo silang magtapat. Dakila po naming Diyos, hindi lamang po sila ang aming ipidinadalangin. Sa buong CLPM, meron po pong mga pangalan na hindi po nabanggit. Saan man po sila naroon, at anuman po ang kanilang kalagayan, ipagkaloob niyo din po sa kanila ang kagalingan, financial support, at upang makita po namin patuloy na ang aming Diyos ay nakikinig sa aming pong panalangin. Salamat po ng marami, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo pong pagdinig sa aming panalangin. Hiniling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. 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 We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, he is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory.
Sir Melvin, will you pray? Po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang umaga na ito na kami iyong sinamahan sa aming programa na ito. At patuloy na pasalamat namin hanggang bukas na kami ulit ay iyong i-invite mamayang gabi sa missional evening at bukas muli para makidalo sa programa na ito at patuloy na lumago, makita namin ang aming purpose sa lupa na ito. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Jared, every Chanting. church. Every church is a mission. Every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I need to move forward. God's vision. We will go. God, you will never be last. Never be last. Good morning, Brother Joey. Pastor Joey. Morning, Brother Sunny. Good morning. Morning po sa lahat. Good morning. Sa tapos-tapusan, mga kapatid, nagpapasakdal kayo, mangaliw kayo, mga kaysa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Pastor Joey. Good morning. Good morning po. Pastor Milben. Sanay, ba't pinatay mo? Kawawa naman. Okay, bukas po ng inyong video makakulit. Picture po tayo. Pastor Marin. Morning po. Morning po. Batang disciple. Pastor Edmund. Bukas po ng inyong video. Pagkano po tayo? Picture. 1, 2, 3. Good morning. Morning po. Tingnan. Jogging na po tayo. Kuya Sani. Na po tayo. Magbukas na tayo po. Lapit. Isa pa po. Pakibakas po ng video. 1, 2, 3. Good morning po, Daddy. Good morning. Thank you po, Pastor Marin. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God's first morning. Pastor Marin. God first morning po. Vivian. God's first morning. Good morning. Salamat po, Pastor Manuel Pepito, sa muli pong Brother Melvin. Good morning. Good morning. Brother Edmund. Brother Sunny. Good morning. Brother Sunny, good morning. Thank you po sa lahat. Nabay po. Okay. Good morning. Ingat po. Ingat. So kami po Bye. pupunta ng Pantabangan sa year-end program ng ating pong mga guro. Sana all, Pastor. Nag-i-invite sa pastor na ito. Kita tayo doon, ha? Tama po kayo. Ingat pala kayo. Patlak tayo sa saging sa Sabado. Patlak sa saging sa Sabado. Pantabangan. Brother Edmond, punta ka sa Pantabangan. Mag-uot pa yan bukas. Overnight tayo ron, Desmond Reed. Sabado po sa saging, patlak. Patlak po patlak. Bye po. Bye-bye po. Bye-bye, little pastor. Good morning po. Bye-bye po. Ingat po kayo lahat. God Ingat po sa lahat. bless. God bless po. Bye. At yan ang ating devotional sa umaga nito. Masaya at mas pagpalang devotional. At alam ko kayo na bless mga kapatid ko. At kayo nariyan pa hanggang sa mga sandali na ito. At muli bukas tayo muling ini-invite ni Jesus na muling makisangkot para sa paglago ng bawat isa. Makita natin ang ating sarili, ang ating layunin sa mundo na ito at magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus call.